Mr. Edwin Zabarte, isa pang photojournalist. Taga-san po kayo? Nasugbo ako. I've been working dito sa provincial government since 2000. Dati po, nakapagtrabaho na kayo sa ibang companies bukod po dito sa... Ang training ko, nagsimula ako mag-train as student trainee sa GMA 7. So, way back 1999. Tapos, I started working here sa provincial government July 2000 under ni Governor Mandanas. I started as a writer. Pwede po kayong magkwento tungkol sa students background po. Yung High school sa Arasok, BSU Arasok na siya ngayon. Tapos nag-take ako ng Bachelor in Broadcast Communications sa Polytechnic University of the Philippines, Santa Mesa. Did you find it difficult nung nag-aaral po kayo ng Masscom? Masscom naman is about hindi naman talaga siya mahirap. Kailangan talaga yung interest. So, adept ka ba since nung bata ka ba, di ba? Karamihan nga sinasabi sa amin, ba't kayo nag-Masscom? Anong trabaho nyo? Usually kasi, di ba, as a student, pag nakikita mo yung mga news writers, mga nagbabalita, akala nyo sa Masscom, yun na yung trabaho nyo. Pero, maraming aspect. Pwede din sa production. So, doon kami nagsimula. As student naman, sa una lang mahirap kasi galing ng probinsya, tapos punta sa Manila, tapos learn the ropes in and outs, madali naman maka-adapt. So, ikwento First experience ko as photojournalist under ni Governor Mandanas. Ang una kong assignment sa kanya with handling his photo activities is itong magbukas itong inauguration ng Port of Batangas. Guest nun si President GMA. So, dun ko na experience yung, ganito pala. So, sa una, titingnan mo yung mga kasama mo. Usually, mga taga-national media. So, dapat, yung tatag ng dibdib, huwag ka mahihiya kasi. Sa photojournalist kasi, ang labanan dyan, pagandahan ng kuha. So, dapat exclusive lagi yung kuha mo, ganito, ganyan. So, ano po yung pinaka-unforgettable experience nyo as a photojournalist? Pag magko-cover kami ng story about itong mga calamities, so makikita mo talaga dun yung damage. Diba? Kung makikita nila sa TV, yan lang naman. Pero once na nandun kayo, makita nyo yung mga bata, yung nawalan ng bahay, yun ang so dapat maging sensitive ka rin, lalo na pag shoot mo, ipopoto mo yung namatayan. Sa photojournalism naman, ang strength mo lang naman dyan talaga kailangan tiyaga. So kailangan tutok lang sa storya, ano ba yung gusto mong palabasin sa pictures mo, kasi as a photojournalist, ang pinaka-strength mo dapat dyan, once na pumitik ka, yung picture mo, yung kuha mo, kumbaga pag tinignan ng tao, story itself na, konti na lang yung dadagdag, parang ganun. Affiliated ako sa Batangas Press Club, Provincial Disaster Coordinating Council, dito sa Provincial Information Office. Sa photojournalism naman kasi, it's about the people, it's about the story. Yun lang, kumbaga, once you have your camera, every day, maglakad ka lang sa palengke, may istorya ka na dyan. Depends sa interest ng tao. So, sa akin lang is, shoot lang ng shoot. Then, at the end of the day, piliin mo yung pinakamagandang kuha. Then, yun na. Write a story about it. So, maraming salamat po, Mr. Edwin Zabarte.